Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Alam ko po na habang tayo ay nagkakaedad, isa sa mga pinakamalaking hamon ay ang makakuha ng mahimbing at tuloy-tuloy na tulog. Ngayon, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung bakit ito nangyayari at kung paano natin ito masosolusyonan sa simple at natural na paraan. Ipinipikit ninyo ang inyong mga mata, ngunit ang isipan ay patuloy pa ring tumatakbo. Ang katawan ninyo ay pagod na, pero ang puso ninyo ay mabilis ang tibok. Sa bawat sandaling nakakaidlip kayo, may kung anong gumigising sa inyo na para bang may humihila sa inyo mula sa pagkakatulog. Walang malakas na ingay, walang matinding sakit, ngunit gising kayo at hindi makatulog ng mahimbing. At hindi ito dahil sa sobrang pag-iisip. Hindi ito dahil sa huli kayong naghapunan. Ito ay dahil may isang hormone sa inyong katawan na nananatiling nasa alertong estado kahit 2:00 na ng madaling araw. Ang pangalan nito ay cortisol. Ang hormone na ito ang nagpapanatili sa inyong alerto sa umaga, ngunit maaari nitong sirain ang inyong tulog kung mananatili itong mataas sa gabi. At pagkatapos ng edad na 60, mas nagiging mahirap itong pamahalaan. Kahit kaunting pag-aalala lang ay sapat na para nakawin ang buong gabi ng inyong tulog. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangan ng gamot para ayusin ito. Alam pa rin ng inyong katawan kung paano patayin ang alarma kung bibigyan ninyo ito ng tamang senyales sa tamang oras. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 5 simple ngunit napaka-epektibong hakbang na magsisimula sa ganap na 8:00 ng gabi. Sa tamang ilaw, tamang paghinga, tamang oras ng merienda, at isang tahimik na espasyo, makakatulog kayo ng mahimbing sa buong gabi nang hindi na muling magigising ng 3:00 ng madaling araw. At ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay ang ika-5 hakbang ay isang bagay na 90% ng mga taong lampas 60 anyos ay nilalaktawan pa rin gabi-gabi. Ngunit bago natin talakayin ang 5 hakbang na iyon, unawain muna natin kung bakit napakalaki ng papel na ginagampanan ng cortisol sa inyong pagtulog. Ang cortisol ay ang hormone na tumutulong upang mapanatili kayong alerto sa maghapon. Ito ang tumutulong sa inyong gumising sa umaga, manatiling nakapokus, at sumusuporta sa inyong blood sugar at blood pressure. Ngunit kapag nananatiling mataas ang antas ng cortisol sa gabi, ito ay nagiging isang tahimik na kaaway ng mahimbing na pagtulog. Pagkatapos ng edad na 60, nagsisimulang mawala ang kakayahan ng ating katawan na i-regulate ng maayos ang hormone na ito. Kahit ang pinakamaliit na alalahanin sa gabi ay maaaring magpanatili sa inyong cortisol na mataas sa loob ng ilang oras, at iyon ang nagiging dahilan kung bakit mas marupok ang inyong pagtulog. Kapag hindi bumaba ang cortisol sa tamang oras, hindi nakakatanggap ang inyong utak ng senyales na gabi na. Iniisip pa rin nito na kailangan ninyong manatiling alerto. Dahil dito, nahihirapan kayong matulog ng mahimbing. Nagigising kayo sa kalagitnaan ng gabi. Maaaring bumilis ang tibok ng inyong puso at maaaring mapansin ninyo na bumabangon kayo para umihi ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw kahit hindi naman kayo uminom ng maraming tubig. Ipinapakita sa pananaliksik mula sa Sleep Foundation na ang mga taong may mataas na antas ng cortisol sa gabi ay mas madalas magising. Mas kaunti ang oras na ginugugol sa mahimbing na pagtulog at mas kaunti ang nagagawang melatonin.
At ang melatonin ang pangunahing hormone na tumutulong sa inyong katawan na pumasok sa rest and recovery mode. Ang magandang bagay ay maaaring maibalik sa balanse ang cortisol sa natural na paraan ng walang gamot. Ngunit ang susi ay nasa tamang oras. Kung sisimulan ninyo ang proseso sa ganap na 8:00 ng gabi, bibigyan ninyo ang inyong katawan ng sapat na oras upang lumipat sa kalmadong estado bago mag 10:00, at iyan ang ginintuang pagkakataon para sa mahimbing at walang patid na pagtulog. Kaya, paano ninyo maibabalik ang cortisol sa natural nitong antas sa gabi nang hindi gumagamit ng mga tableta? Ang sagot ay nasa napakaliit ngunit makapangyarihang mga senyales na ipinapadala ninyo sa inyong katawan simula 8:00 ng gabi. Mga senyales sa pamamagitan ng ilaw, sa pamamagitan ng paghinga, sa pamamagitan ng pakiramdam ng kaligtasan, at sa pamamagitan ng isang perpektong inurasan na merienda bago matulog. Magsimula tayo sa unang hakbang. Ito ang pinakamadaling gawin, ngunit ito ang pundasyon para sa lahat ng susunod. Unang hakbang, unang senyales para sa utak. Unang hakbang, hinaan ang mga maliliwanag na ilaw sa inyong tahanan. Direktang kinokontrol ng ilaw ang biological clock sa loob ng inyong utak. Kapag ang inyong mga mata ay tumatanggap ng maliwanag na ilaw sa gabi, ang hypothalamus na namamahala sa inyong ritmo ng pagtulog ay hihinto sa paggawa ng melatonin at pananatilihing mataas ang antas ng cortisol na para bang araw pa. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ang natuklasan na ang 3 oras lamang na pagkakalantad sa 200 lux ng ilaw sa gabi ay nagbawas ng antas ng melatonin ng 71% kumpara sa mga nasa madilim na ilaw na mas mababa sa 30 lux. Kasabay nito, ang grupo na nalantad sa mas maliwanag na ilaw ay nagpanatili ng mas mataas na antas ng cortisol hanggang hating gabi. Ang epektong ito ay mas kapansin-pansin sa mga taong higit sa Iceland dahil ang mga lente sa ating mga mata ay natural na naninilaw habang tumatanda at nagiging hindi gaanong sensitibo sa asul na ilaw. Nawawala ang kakayahan ng katawan na makilala kung kailan talaga nagsisimula ang gabi. Ang solusyon ay simple. Pagkatapos ng 8:00 ng gabi, patayin ang mga ilaw sa kisame. Lumipat sa hindi direktang pag-iilaw, mga bumbilyang may mainit na dilaw na kulay o maliliit na lampara. Kung maaari, gumamit ng mga bumbilya na may mas mababa sa 40 watts na lakas o wala pang 50 lux upang maiwasan ang pagkagambala sa natural na pagbaba ng cortisol. Hindi ninyo kailangang umupo sa dilim. Kailangan ninyo lamang bigyan ang inyong utak ng isang banayad na senyales na nagtatapos na ang araw. At pagkatapos lamang ng 20 minuto sa madilim na ilaw, maaaring magsimulang muli ang inyong katawan na gumawa ng melatonin. Kapag humina na ang ilaw, nagsisimulang maramdaman ng inyong katawan na dumating na ang gabi. Ngunit iyon lamang ay hindi sapat para tuloy-tuloy na bumaba ang cortisol. May isa pang bahagi ng inyong katawan na gumaganap na parang isang thermostat switch. At kung babaliwalain ninyo ito, maaaring maantala pa rin ang inyong tulog sa kalagitnaan ng gabi. Ikalawang hakbang. Isang simpleng solusyon na madalas makaligtaan. Ikalawang hakbang, panatilihing mainit ang talampakan ng inyong mga paa. Pagkatapos ng edad na 60, ang mga daluyan ng dugo sa mga kamay at paa ay may tendensyang mas mabilis na manikip. Ito ang dahilan kung bakit malamig ang pakiramdam sa inyong mga paa kahit hindi ninyo ito napapansin. Kapag malamig ang talampakan ng inyong mga paa, pinapanatili ng inyong katawan ang init sa gitna upang protektahan
ang mga mahahalagang organo. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy na inilalabas ang cortisol bilang isang survival response upang mapanatili kayong alerto. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Basel sa Switzerland na inilathala sa journal na Nature ay nagpakita na ang mga taong ang paa ay mas mainit lamang ng 0° Celsius sa gabi ay nakatulog ng halos 50% na mas mabilis kaysa sa mga may mas malamig na paa. Ang mas mainit na temperatura ng balat sa paa ay nagpapahiwatig na ang inyong mga daluyan ng dugo ay lumuluwag, ang inyong katawan ay nagre-relax at handa na kayo para sa mahimbing na pagtulog. Natuklasan pa nila na ang simpleng pagsusuot ng isang pares ng manipis na thermal socks o paglalagay ng bahagyang init sa mga paa bago matulog ay maaaring paikliin ang oras na kinakailangan upang makatulog ng hanggang 15 minuto. Kasabay nito, mas tuloy-tuloy na bumaba ang antas ng cortisol sa unang 30 oras ng pagtulog na siyang pinakakritikal na yugto para maabot ang deep brain waves. Ngunit maraming tao ang hindi namamalayan na ginagawa ang kabaligtaran. Kapag hinahayaan ninyong direktang tumama ang hangin ng bentilador sa inyong mga binti buong gabi, lalo na sa mga paa at binti, tumutugon ang inyong katawan sa pamamagitan ng paninikip ng mga daluyan ng dugo upang mapanatili ang init sa gitna. Maaari itong gumising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi, maging sanhi ng panlalamig at pamamanhid ng inyong mga paa o maging sanhi ng pananakit sa umaga. Kung gumagamit kayo ng bentilador tuwing tag-init, hayaan itong umikot o itutok pa itaas upang hindi direktang tumama ang hangin sa inyong mga binti. At kung madalas manlamig ang inyong mga paa sa gabi, isaalang-alang ang pananatilihing bahagyang mainit ang mga ito gamit ang manipis na medyas na kuton o isang magaan na kumot. Kahit ang isang maliit na pagbabago tulad nito ay makakatulong sa inyong katawan na makaramdam ng mas ligtas at mas nakaka-relax. At ang cortisol, ang tahimik na hormone na gumigising sa inyo ng 3:00 ng madaling araw, ay hindi na magkakaroon ng dahilan para manatiling aktibo. Kapag ang mga ilaw ay humina na at mainit na ang inyong mga paa, nagsisimula ng huminahon ang inyong katawan. Ngunit para tuluyang bumaba ang cortisol at bumagal ang tibok ng inyong puso, kailangan ninyo ng isa pang senyales. Sa pagkakataong ito, hindi ito nagmumula sa labas. Ito ay nagmumula sa loob. Ito ay ang inyong paghinga, 3 hakbang. Panloob na pag-reset para sa kalmado. 4 hakbang, malalim na paghinga sa loob ng 2 hanggang 4 na minuto. Ang inyong paghinga ang direktang tulay sa pagitan ng inyong katawan at ng inyong nervous system. Kapag mabilis at mababaw ang inyong paghinga, iniisip ng inyong sympathetic nervous system na nasa panganib kayo at patuloy na inilalabas ang cortisol upang mapanatili kayong alerto. Ngunit, ang kailangan ninyo lang gawin ay ang kabaligtaran. Huminga ng malalim, pigilin, pagkatapos ay dahan-dahang ilabas ang hangin. Agad na nauunawaan ng inyong utak na ligtas ang lahat at ina-activate nito ang parasympathetic nervous system, ang natural na mekanismo na tumutulong sa inyong katawan na mag-recover. Nagpapabagal sa tibok ng inyong puso, nagpapababa ng inyong presyo ng dugo, at nagsisimulang magbawas ng cortisol. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Aging and Health ang natuklasan na ang mga nakatatanda na nagsagawa ng 4-6 na paraan ng paghinga sa loob lamang ng 2 minuto bago matulog ay nagpababa ng kanilang antas ng cortisol ng average na 18%. Naranasan din nila ang mas malalim
at hindi gaanong naantalang pagtulog sa unang 3 gabi. Napakadaling gawin nito. Umupo o humiga sa isang komportableng posisyon. Ipikit ang inyong mga mata kung kaya ninyo. Dahan-dahang huminga papasok sa loob ng 4 na segundo. Pigilin sa loob ng 4 na segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang ilabas ang hangin sa loob ng 4 na segundo. Ulitin ito ng 5 hanggang 7 beses. Kung bago kayo dito, ilagay ang inyong kamay sa inyong dibdib para maramdaman ang unti-unting pagbagal ng tibok ng inyong puso pagkatapos ng bawat paghinga. Hindi kailangang mag-meditate, hindi kailangang mag-yoga. 2 minuto lamang ng tamang paghinga bawat gabi at mararamdaman ninyo ang isang tahimik na pagbabago sa loob ng inyong katawan na para bang dahan-dahan kayong tumatawid mula sa pag-aalala patungo sa kapayapaan. Kapag naayos na ang mga ilaw, malalim na ang inyong paghinga at nagsisimula ng bumagal ang inyong puso. Handa na ang inyong katawan na pumasok sa estado ng pahinga. Ngunit, para manatili sa mapayapang estado na iyon buong gabi, kailangan pa ng isang bagay ng inyong katawan. Kailangan nito ng mga sangkap para makagawa ng mga recovery hormones. Ika-4 na hakbang. Tamang oras ng merienda para sa balanse ng hormone. Ika-4 na hakbang. Isang magaan na merienda na nakakatulong magpababa ng cortisol. Hindi lahat ng hapunan ay sumusuporta sa mas mahimbing na pagtulog. Ang ilang uri ng pagkain, lalo na kung kinain ng huli o kung naglalaman ng mga simpleng asukal, ay maaaring magpataas ng insulin, makagambala sa inyong body clock, at mapanatiling mataas ang cortisol. Ngunit kung pipiliin ninyo ang tamang pagkain sa tamang oras, matutulungan ninyo ang inyong katawan na natural na gumawa ng serotonin at melatonin nang hindi nangangailangan ng mga tableta o supplement. Ang mga pangunahing sustansya na kasangkuot sa prosesong ito ay kinabibilangan ng tryptophan na siyang amino acid na nagsisilbing pundasyon para sa serotonin. Ang magnesium ay tumutulong na i-relax ang inyong mga kalamnan. Ang vitamin B6 ay nagsisilbing isang biological catalyst. Ang lahat ng sustansyang ito ay naroroon sa mga simpleng pagkain tulad ng hinog na saging, rolled oats, walnuts, at almond butter. Ang isang perpektong merienda bago matulog ay maaaring 3 hiwa ng hinog na saging, 1 kutsara ng rolled oats, at 3 walnuts. Maaari ninyo itong kainin ng hiwalay o ihalo ng bahagya sa 1 kutsarita ng unsalted almond butter para mas madaling nguyain at tunawin ang merienda. Ang susi ay panatilihin itong tuyo, mababa sa tubig, at tapusin itong kainin ng hindi bababa sa 45 minuto bago matulog upang maiwasan ang pag-ihi sa gabi. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ay nagpakita na ang mga nakatatanda na kumain ng magaan na merienda sa gabi na may complex carbohydrates at unsaturated fats ay nakaranas ng halos 1 oras pang dagdag na mahimbing na pagtulog bawat gabi. Kasabay nito, bumaba ng malaki ang kanilang antas ng cortisol sa gabi at naging mas matatag ang tibok ng kanilang puso habang natutulog. Para sa mga madalas magising sa kalagitnaan ng gabi, ang isang maliit, ngunit tamang oras na merienda tulad nito ang pinakamahinahong paraan upang dalhin ang katawan sa recovery mode. Hindi ninyo kailangan kumain ng marami. Sapat lang para hindi na kailangan ng inyong katawan na gumana buong gabi na kulang sa sustansya. Mahimbing sa buong gabi. Ngunit may isa pang salik na tila maliit na maaaring makagambala sa buong proseso ng pagbawi na kasisimula ninyo pa lang. Hindi ito ang ilaw.
Hindi ito ang gutom, ito ay ang ingay. Ikalimang hakbang, ang pinaka-binabaliwalang salik sa pagtulog. Ikalimang hakbang, panatilihing ganap na tahimik ang inyong silid-tulugan. Pagkatapos ng edad na 60, nagiging mas sensitibo ang utak sa mga hindi inaasahang tunog. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Frontiers in Human Neuroscience ay nagpakita na ang mga nakatatanda ay may mas mababang arousal threshold kaysa sa mga nakababatang individual. Kahit sa mahimbing na pagtulog, ang tunog ng isang dumadaang sasakyan, isang hagupit ng hangin sa bintana, o ang pagtiktak ng isang orasan ay maaaring sapat na upang mag-trigger ng alerto sa utak. At sa sandaling matukoy ng utak ang tunog na iyon, tumataas muli ang cortisol. Tumatakbo ang tibok ng inyong puso. Nagagambala ang mga brain waves at napuputol ang mahimbing na pagtulog nang hindi ninyo namamalayan. Ang solusyon ay lumikha ng isang espasyo na talagang tahimik. Patayin ang mga pinagmumulan ng ingay sa background tulad ng telebisyon na naka-standby mode, isang lumang refrigerator, o isang maingay na air purifier. Kung nakatira kayo malapit sa isang abalang kalsada, isaalang-alang ang paggamit ng malambot na silicone earplugs para harangan ang mga biglaang ingay. Isa pang option ay ang paggamit ng isang white noise machine na nagpapatugtog ng tuloy-tuloy at nakakakalmang tunog tulad ng mahinang hangin, pagbagsak ng ulan, o isang banayad na agos. Ang mga paulit-ulit na tunog na ito ay makakatulong sa utak na manatili sa isang mas matatag na estado. Kung mahilig kayo sa musika, pumili ng isang meditation track na may ritmong mababa sa 60 beats per minute upang matulungan ang inyong brainwaves na bumagal ng natural. Kung mas tahimik ang inyong kapaligiran, mas ligtas ang pakiramdam ng inyong katawan. At kapag ligtas ang pakiramdam ng inyong katawan, wala nang dahilan ang inyong utak para kumapit sa cortisol. Kapag sinunod ninyo ang lahat ng 5 hakbang, unti-unting nauunawaan ng inyong katawan na ang gabi ay oras ng pahinga, hindi ng pagiging alerto. At kung mananatili kayong pare-pareho, kahit isang maliit na pagbabago sa bawat pagkakataon, ang pagbabago ay maaaring dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ninyo. Ang kwento ni Ginang Alicia ay isang magandang paalala nito. Siya ay 74 taong gulang at nakatira mag-isa sa Cebu. Sa loob ng mahigit 6 na buwan, nagigising siya ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw nang hindi alam kung bakit. Sinubukan niyang magbilang ng tupa, makinig sa musika, uminom ng mga herbal tea, ngunit walang nakatulong sa kanya na makatulog muli. Kalaunan, nagsimula siyang gumamit ng magaan na sleeping pills minsan o 2 beses sa isang linggo para lang maramdaman na nakakapagpahinga siya. Pagkatapos isang araw, nakakita siya ng isang artikulo mula sa Harvard Sleep Center tungkol sa kung paano nakakaapekto ang cortisol sa pagtulog ng mga nakatatanda. Nagpasya siyang gumawa ng ilang maliliit na pagbabago. Pinatay niya ang mga ilaw sa kisame ng 8:00 ng gabi. Nagkaroon siya ng magaan na merienda na may kalahating saging at 3 walnuts. Mas maaga siyang nahiga at nagsagawa ng 30 minuto ng malalim na paghinga bago ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos lamang ng bimsi araw, isinulat niya sa kanyang kwaderno na sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na buwan, hindi siya nagising sa kalagitnaan ng gabi. Nang sumunod na linggo, tuluyan na niyang itinigil ang paggamit ng sleeping pills at higit sa lahat, sinabi niya na gumising siyang mas magaan ang pakiramdam, na para bang may isang bagay sa loob niya na sa wakas ay bumalik sa dapat nitong kalagyan. Ang kanyang doktor,
isang mas matandang psikologo, ay simpleng sinabi ang isang banayad na bagay. Kung tutulungan mong bumaba ang cortisol sa tamang oras, malalaman ng iyong katawan kung paano matulog ng mahimbing muli. Kung naranasan ninyo na ang mga gabing nagigising sa kalagitnaan ng inyong tulog tulad ni Ginang Alicia, marahil ay nauunawaan ninyo na ang mahimbing na pagtulog ay hindi lamang isang estado. Ito ay ang pakiramdam ng pag-uwi sa sarili, ang pakiramdam ng pagpapabagal ng iyong paghinga, ang pakiramdam ng tunay na pamamahinga pagkatapos ng isang mahabang araw. At para maranasan iyon, hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buong buhay. Kailangan ninyo lang magsimula sa 8:00 ngayong gabi. Hinaan ang mga maliliwanag na ilaw. Panatilihing mainit ang inyong mga paa. Subukang pabagalin ang inyong paghinga ng ilang beses. Kumain ng maliit na merienda at gawing pinakatahimik hanggat maaari ang inyong espasyo. Ito ang paraan kung paano ninyo matutulungan ang inyong katawan na patayin ang panloob na alarma at muling buhayin ang natural nitong sistema ng pagbawi pagkatapos ng edad 60. Ang aral dito ay simple lang. Nasa ating mga kamay pa rin ang kapangyarihan na pangalagaan ang ating kalusugan sa pamamagitan ng maliliit at sinasadyang mga gawi. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa mga hamon tulad ng hirap sa pagtulog. Ito ay isang paanyaya na mas makinig sa ating katawan at ibigay dito ang banayad na pangangalaga na kailangan nito. Pumili ng isang hakbang na sisimulan yung pinakamadali para sa inyo at subukan ito ngayong gabi. Pagkatapos bukas, idagdag ang ikalawang hakbang. Maaalala ng inyong katawan ang bawat maliit na senyales. At sa loob lamang ng ilang araw, maaari kayong magsimulang makaramdam ng isang malinaw na pagbabago sa inyong paghinga, sa inyong pagtulog, at sa kung ano ang pakiramdam ng inyong isipan sa inyong paggising. Alin po sa mga hakbang na ito ang una ninyong susubukan? Ibahagi po ninyo sa akin sa comments section. Binabasa ko po ang bawat mensahe at sasagutin ko ang bawat tanong ninyo. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito upang mas maunawaan ang inyong katawan, mangyari po lamang na mag-subscribe at i-on ang bell para sa mga susunod pa nating pag-uusap. At huwag po nating kalimutang ibahagi ito sa ating mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din nito.